Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ay isang propesiya tungkol sa isang hari na darating. Siya ay manggagaling sa lipi ni Jesse. Si Jesse ay ang tatay ni Haring David. Kaya ang haring darating ay maghahari sa trono ni David. Gagabayan ang haring ito ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sa kanya ang biyaya ng katalinuhan, ng pagkaunawa, ng kaalaman, ng karunungan, ng takot sa Diyos, ng kapangyarihan at ng pagtalima sa Diyos. Ito ang listahan ng ating traditional 7 gifts of the Holy Spirit. Ito ang katangian ng kanyang paghahari. Ipagtatanggol niya ang karapatan ng mga inaapi. Katarungan at kapayapaan ang paiiralin niya. Ang kanyang salita ay makapangyarihan at ito ang magpaparusa sa masasama. Kapayapaan ang kanyang dadalhin. Wala nang mag-aaway sa paghahari niya. Pati ang mga hayop na traditional enemies tulad ng asong gubat at kambing, leon at baka ay sama-samang kakain ng damo. Pati ang leon ay damo na ang kakainin, hindi na karne. Mangyayari kaya ito? Paano kaya ito mangyayari?
Mangyayari ito kung ang lahat ay mapupuspos ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang gagabay sa lahat na makilala ang Diyos at makilala ang Diyos ng lahat ng mga bansa. Napakaganda ang future na ito na inilalarawan sa atin. Ito ang gusto ng Diyos na pangarapin natin. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pangarap sa pagdating muli ng Panginoon. Darating siya muli at papanibaguhin niya ang lahat. Let us dream about the future that God will give us. Ang pangarap na ito ang siyang gagabay sa ating mga gawain. Hindi lang tayo na nananaginip, nangangarap tayo. Walang taong ginagawa, walang magagawa ang tao kapag siya ay nanaginip lang. Tulog kasi siya. Pero ang pangarap ay isinasa buhay natin. Ginagawa natin ang ating pangarap at sa tulong ng Diyos, ito ay magkakatotoo. Pangarapin natin ang pagdating uli ng Diyos na magdadala ng katarungan at kapayapaan sapagkat tayo ay paghaharian ng isang hari na marunong, maunawain at makatarungan at nakikiisa tayo sa kanyang pinaghaharian. O Panginoon, kung sana kami ay huwag sana kaming mawala ng pag-asa. Turuan mo kaming mangarap ng may pangarap, ng mga pangarap ng O Panginoon, huwag sana kaming mawala ng pag-asa. Turuan mo kaming mangarap ng mga pangarap ng Diyos na nagbibigay sa amin ng kanyang salita. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.